I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli salamat sa Panginoon na meron po tayong daily words, our daily words of encouragement sa gabing ito. At ang Panginoon magbigay ng encouragement mula sa Kanyang salita ngayong gabi po. Tayo po muna yung manalangin. Kailan Diyos, salamat po muli sa pagkakataon na pwede kayong mag-aral ng inyong salita. Muli, nalangin ko, abutin niyo ang aming mga pangangailang spiritual, makasumpong po kami ng words of encouragement at prinsipyo mula sa inyong salita. Thank you sa kabutihan niyo sa amin, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. So ang ating text verse po ay dito sa Hebrews chapter 10 verse 23 na ang sabi ng Bible, "Let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promise," sabi po ng Bible. Kaya ang ating pamagat po sa gabing ito, He is faithful that promise. At una po dito sa word na hold fast, ibig sabihin po sa Greek word na katecho, which means keep, to keep, possess, retain, withhold. Yan po ang ilang word meaning po ng salitang hold fast sa original meaning po. Okay? At ang profession naman po ay homologia, which means acknowledgement. Okay? Ang ibig sabihin po ay acknowledgement. Kaya nga po dito sa sinulat ko, our faith to Jesus Christ is sure. So, ang ating pananampalataya po sa Panginoong Hesukristo ay sigurado. Kaya kung sigurado po ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, ay pinakamaganda is hold fast natin, i-keep natin, i-possess natin, i-retain natin, i-withhold natin. Oho, huwag nating hayaan na ang pananampalatayang yan ay lumayo, maalis, makalimutan, or umalis sa atin. Kundi dapat hold fast, i-keep po natin. Parang isang ano po yan mag-ama na dumaan sa National Highway at sa pagtawid po nila ay hindi niya po hinahayaan na makabitaw ang anak niya sa kanyang kamay. So hanggang sa sila po ay makatawid sa kabila ay talagang hawak-hawak niya po yan. Yun po yung ibig sabihin na hold fast, hinahawakan mo, kinikip mo, alright, sa iyo. Ganun din po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Our faith to Jesus Christ is sure. Kaya nga po nung nanampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo po ay nakasigurado sa langit. Bakit? Sure po ang salita ng Diyos
God's promise is always sure. God's word is always absolute. Ano po? Kaya i-keep po natin ang anumang pinapanampalataya natin sa Panginoon ay let's keep that faith which was delivered unto the saints. Ano po? Yung mga naririnig natin sa church, mga articles of faith, mga ating mga doctrines mula sa salita ng Diyos, yan yung mga pananampalataya na sigurado. Ano po? And sabi ko dyan, our profession is our possession. Di ba? Pagka yung profession natin or acknowledgement natin sa Diyos, yan po dapat ang ating i-possess. Ano po? So, yung Panginoon, our acknowledgement to God, our profession, which means acknowledgement, is our possession. Yan po dapat ang tangan-tangan natin, yan po dapat ang dala-dala natin, yan po dapat ang ating guideline sa buong maghapon upang hindi po makapasok ang impluensya ng sanlibutan, upang hindi po tayo ma-impluensya ng barkada, hindi tayo ma-impluensya ng anumang bisyo, anumang mga impluensya ng sanglibutang ito. Ano po? Dapat ang tangan-tangan natin, ang ating possession ay yung ating profession. Alright? Our possession is our possession. Sabi nga dyan sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding, acknowledge Him in all thy ways, and He shall direct thy path. Diba? Acknowledge, yung salitang acknowledge po dyan, or profession, acknowledgement on Him, sa Diyos, shall direct our paths. Yan po ang mag-direct. Yan po ang dadala sa atin sa magandang kinabukasan, sa magandang daanan, sa magandang kinabukasan, po, sa magandang destination. Why? Because it is God who knows our future, therefore trust the one who holds our future. Acknowledge Him, so He will direct our paths. At pangalawang word po, itong faithful at promise. Ano po? Pag sinabing faithful sa Greek word ay pistos, which means trustworthy or true. Pag sinabing promise naman po, epagelio, alright? To engage to do something. Yung bang gagawin niya talaga, sapagkat pinangako niya, i-engage niya yung sarili niya para gawin ang kanyang pinangako. Ganyan po ang Panginoon. Faithful, trustworthy. Dahil trustworthy ang Diyos, i-engage niya yung sarili niya to do something. Dahil true ang Diyos, ano po? I-engage niya yung sarili niya para i-fulfill, para gawin ang kanyang pinangako. Kaya sabi dyan, when God promised, He will fulfill it because He cannot lie. Titus 1:2, in hope of eternal life, which God, sabi ng Bible, that cannot lie. Promised before the world began. So, hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Kung Siya ay nangako, tuto pa rin po niya yan. Mapagkakatiwalaan po ng Diyos. Diba? Kaya pag nangailangan ka ng financial, but my God shall supply all your needs. Pag may fear ka, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication, let your request be made known unto God. So kung may problema ka sa anak, sabi nga ng Bible, for the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge and understanding. Ibibigay niya po ang kanyang pinangako. So your life will become valuable because God is true to you. Ang Diyos ay valuable sapagkat ang Diyos ay totoo sa atin. Di ba? Sabi dyan. So nagkakaroon po ng value ang ating buhay, nagkakaroon po ng halaga ang ating buhay dahil ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Di ba? So walang halaga ang ating buhay kung hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili sa cross. Kung hindi totoo ang kanyang pangako. Pero salamat sa Panginoon sapagkat God cannot lie. He is always true to His promises. That's why ang ating buhay ay nagkaroon ng value. Kaya tayo naligtas. Kaya nabago ang buhay natin. Kaya nagkaroon tayo ng magandang direksyon. Why? Because God is true to you. Sabi nga ni Dr. Lee Robertson, if you are a child of God, know that all promises of God in the Bible is yours. And can I tell you, there are thousands of God's promises in His Word, at dahil anak ka niya, para sa iyo.
ang mga pangako ng Diyos na yan. Sa pangwakas po, na ating matututunang principles po, sabi ko dito, God's promise is sure because He is faithful. Di ba? Napakaganda po, no? God's promise is sure because He is faithful. He is true to His promises, kaya sigurado po yan. Napakaganda po. Pag tayo po ay nananangan sa pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos, tayo po ay nakasandal sa mga pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos, at sigurado po yan because He is faithful. Amen? At panghuli po, if God is trustworthy, your life will become worthy. Kung ang Diyos ay mapagkakatiwalaan, ang iyong buhay ay magkakaroon ng halaga. Diba? Bakit? Totoo eh. Kaya if God is trustworthy, your life will become worthy. So may halaga ka po sa Panginoon. May halaga po tayo sa Diyos. Special po tayo ng Diyos. Sa Diyos, ano po? At may plano ang Diyos po sa ating maganda. Meron po siyang direction para sa atin na maganda. Basta manangan lang po tayo sa sinasabi ng Biblia na pangako ng Diyos. Dahil siya ay mapagkakatiwalaan, your life will become worthy. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa simpleng mensahe ngayong gabi. Words of encouragement from your word. This is not my word, this is yours. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa na nakakita po kami ng kaunting words of encouragement, kahit isang prinsipyo lang po sa bawat araw. Sa loob ng isang buwan, may 30 principles. Sa loob ng isang taon, 365 principles. At marahil ang inyong anak, Panginoon, mga anak, ay dumaan sa matinding discouragement sa maghapong ito. Bago man lang sila matulog, Panginoon, nakarinig po sila ng words of encouragement at magiging maayos at maganda po ang kanilang pagtulog. Salamat po sa lahat ng kabutihan niyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all.